At iaalay ang lahat sa lalim ng gabi. Hello guys, welcome sa ating bagong video tutorial. Ang tututunan natin sa inyo ngayon ay yung strumming version ng kantang Lalim ni Mateo. Okay? So ito guys yung strumming version. So kung gusto nyo matutunan yung plucking version nito, puntahan nyo sa isang video natin. Type nyo lang sa search yung Lalim. Lagyan nyo ng askin sa dulo para lumabas yung ibang tutorial natin. Okay? So yan. So paparinig ko muna sa inyo guys yung kanyang verse para ma-idea kayo kung natuturo natin ha. So doon yung madasamay. Dahan-dahan lang kita awitan sinta ko. So paano yun? So yung mga chords muna natin guys. Para sa mga verse ay D major 7. Yan, D major 7 guys, madali lang yan. Ibitin nyo lang itong tatlo. So, third string hanggang first string. Yan. Okay, tapos B minor 7. So, ganito siya. Yung B minor 7, para lang siyang B minor, pero tinanggal nyo to. Yan, ganyan. Tapos, ito yung pinakamahirap guys, yung E minor 7. Yan, isang daliri lang. Isang daliri lang dito sa fifth string, na? Tapos, pupunta kayong A7. Yan. Yung A7, dalawa lang yan. Second string at saka fourth string ito. Para lang siyang A, tinanggal nyo lang yung sa gitna. Okay? Ganyan. So, 2 times yung gagawin yan, guys. Yung lahat ng mga chords na yan. Pag nagawa nyo ng 2 times, ay tapos na yung mga verse. Okay? So, paano naman yung ating strumming pattern para sa buong kanta? So, ganito lang. Halimbawa, naka D major 7 kayo. Kada chords ay down, down, up, up, down, down, up, down, up. Tapos lipat kayo ng chords. Down, down, up, up, down, down, up, down, up. Or kung mahirap yan guys, ay ito mas madali. Yung pangalawa. So, down, down, up, up, down, down. Yan, pwedeng ganun lang. Tapos lipat na kayo ng chords. Down, down, up, up, down, down. Okay, so ganun siya, no? So, pili na lang kayo dyan sa dalawa, guys, kung ano yung gusto nyo gamitin, depende sa gusto nyo. So, by the way pala, guys, yung B minor 7, di ba? Bar chord siya. Kung nahirapan kayo sa B minor 7, pwede naman ganito lang. Halimbawa, ito, ipitin nyo lahat to. Tapos ito lang, ilagay nyo to dito. Pwede naman ganyan. No? Pwede naman ganyan. Pero, practicein nyo pa rin, guys. Dagdagan nyo na lang dito. Konti na lang din, no? Pero kung hindi nyo kaya, pwede naman ito. Ganyan. No? Okay. So, yan. So, para mas makuha nyo guys yung kanyang timing, kanta natin siya. No? So, pwede nyo ako sabayan. So, dahan-dahan lang kitang aawitan sinta ko sa pagsapit ng dilim na tayo'y magkapiling. Okay, pangalawa na. O sa himig na ito ako'y matututong ipagkatiwala sa iyo ang buong ako. Okay? So, yan. So, ganun nakadali guys yung kanyang mga verse. So, lahat ng mga verse guys ay ganyan ha. So, after nun ay pupunta na tayo mga chorus. So, doon ay madasamay. Hayaang malunod sa iyong pagtingin. Ito din man na, no? So, paano yun? So, yung mga chords natin, guys, para sa mga chorus ay B minor 7. Okay? So, kung mapapansin nyo dyan, guys, ay lahat dyan ng mga chords ay merong asterisk. So, nilagyan natin ng asterisk kasi pagdating ng chorus ay mag-iiba na yung kanyang strumming pattern. Basta tandaan nyo, guys, pag may asterisk yung chords, iba na yung strumming pattern dyan. Okay? So, mga chords ay B minor 7. Tapos, B flat. So, ito guys yung bago. B flat. So, naka-bar siya dito sa first string. Tapos, para siyang naka-A dito sa third fret. Okay? Sa first fret pala. Okay? Sa first fret dito. Tapos, third fret ito. Na? Tapos, kung hindi nyo siya kaya guys, pwede naman ganito. Ayan. No? Or kung hindi nyo kaya yung apat na daliri, pwede naman tatlo lang. So, ito ay first string, second string ito, tapos ito naman ay third string. Okay? Pwede naman ganyan.
shortcut ng B flat. Pero kung hindi nyo kaya siya guys, yun nga lang, ganyan siya. Tapos practice nyo pa rin yung bar chords para matuto kayo. Okay? So tapos nun ay D major 7. Tapos A7. So nilagyan ko dyan ng 1 guys, ibig sabihin isang strum down lang yan dyan, pagdating dyan. Pagkatapos nun ay pupunta kayong D major 7. Tapos B minor 7. Tapos E minor 7. Tapos A7. Okay, so ganun lang kadali yung mga chords niya, no? Meron na siyang ilang bar chords, pero ginawa natin na shortcut para sa inyo, no? So, paano naman yung ating strumming pattern na kapag meron ng asterisk? So, ganito na guys, no? Kapag meron ng asterisk yung mga chords, ganito na. So, halimbawa, naka B minor 7 kayo, ang kada strum niya na ay ganito. Down, 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 up. So, mas madali na siya guys. Down, 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 up. Na? Tapos, lipat na kayo ng chords. Down, 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 up. Tapos down, 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 up. Yan na lang, no? So, madali na lang dyan, guys, pag meron siyang asterisk. Okay, so para mas makuha nyo, kanta natin siya. So, pwede nyo ako sabayan, guys, no? So, hayaang malunod sa iyong pagtingin. Tapos, at iaalay ang lahat sa lalim ng gabi. Okay? So, yan. So, ganun nakadali, guys, yung mga chorus. And then, after nun, di ba, parang bitin siya. After nun, ay pupunta kagad kayong interlude. So, ang mga chords lang doon ay, di ba, gabi. Ang mga chords lang doon ay D major 7, gabi. D major 7 na may asterisk. Tapos, B minor 7 na may asterisk. Tapos, E minor 7. Tapos, A7. Okay, lahat yan meron siyang asterisk, guys, no? So, yan. So, ganun nakadali, guys, yung mga interlude. So, after nun, ay babalik na kayong mga verse. Same pa rin yung mga chords niya. Pagkatapos nun ay chorus uli. Same pa rin yung mga chords niya. And then, interlude. Pagdating sa pangalawang interlude, guys, yung mga tinuro natin na mga chords doon sa interlude ay magiging 2 times na siya, no? So, tandaan nyo yun, guys, no? Yung interlude, kanina na 1 time nyo lang gagawin. Ngayon, sa pangalawang interlude ay 2 times nyo na siyang gagawin, okay? So, after nyo magawa ng 2 times, ay babalik na naman kayong chorus. Pagkatapos nun ay tapos na yung buong kanta. Okay? So, yan. So, again, kung gusto nyo matutunan, guys, yung plucking version nito, puntahan nyo lang isang video natin. Okay? So, yung sa bago nyo matutugtog, guys, kita tayo sa next video natin. Bye!